Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 2, Quarter 4, Week 6. Pag-unawa sa pinakinggan o binasang teksto, impormatibo, patalastas, babala, balita at ulat, panahong kaugnay ng kapaligiran. Ano ang balita? Ano ang layunin ng isang balita? Gumawa kayo ng concept map tungkol sa balita at isulat nyo rito ang inyong mga sagot. Batay sa inyong mga ideya, alamin natin na ang balita ay ulat o impormasyon hinggil sa mga pangyayari sa paligid. Narito ang mga posibleng sagot. Balita, mahalagang impormasyon, mga isyu sa lipunan, panahon at klima, sports at showbiz, tungkol sa gobyerno, mga aksidente at sakuna, mga bagong pangyayari. Basahin nyo ang mga sumusunod na salita. Ipalakpak nyo ang inyong mga kamay sa bawat pantig ng salita habang binabasa ito. Pagkatapos, gamitin nyo ang bawat salita sa isang pangungusap. Kalikasan. Kapaligiran. Pangyayari. Solusyon. Problema. Dagat. Ilog. Hangin. Inilunsad, nagsimula o nagpakilala ng isang proyekto. Matugunan, maaksyonan. Lumalala, lumulubha. Sekto, bahagi o grupo. Layunin, mithiin. Narinig nyo na ba ang pollution sa plastic o plastic pollution? Ano ang inyong nalalaman tungkol dito? Pakinggan ang balitang aking babasahin. Alamin nyo kung ano ang pollution sa plastic. Alamin din nyo kung ano ang ginagawa ng pamahalaan upang masolusyonan ang polusyong ito. Gobyerno at pribadong sektor nangakong solusyonan ang lumalaking problema sa plastic na polusyon. Noong Huwebes, inilunsad ng pamahalaan at pribadong sektor ang Philippine National Plastic Action Partnerships o NPAP sa Marco Polo, Ortigas upang tugunan ang lumalalang problema sa polusyon sa plastic. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, mahalaga ang pagtutulungan upang malutas ang polusyon sa plastic. Ang polusyon sa plastic ay isa sa pinakamalalaking problema ng ating kalikasan. Layunin ng programang ito na magtulungan ang lahat upang masolusyonan ang suliraning ito, ani Loizaga. Ipinaliwanag din niya na ang Pilipinas ay gumagawa ng 2.7 milyong tonelada ng plastic na basura bawat taon at karamihan nito ay napupunta sa dagat. Dahil dito, naapektuhan ang mga hayop, kalikasan at kalusugan ng tao. Dagdag pa ni Loizaga, kinakailangan nating baguhin ang ating ugali sa paggamit ng plastic. At ang NPAP ay magsisilbing gabay sa mga batas at programa na magbabawas ng plastic na basura at magpapabuti sa kapaligiran. Ayon naman kay Jose V. III mula sa Nestle Philippines, nagsimula na ang Nestle ng paggawa ng mga recyclable na packaging upang matulungan ang paglutas sa problema ng plastic. Ano ang paksa ng balita? Tungkol ito sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang solusyonan ang polusyon sa plastic. Ano ang inilunsad ng pamahalaan at pribadong sektor? Inilunsad nila ang Philippine National Plastic Action Partnership o NPAP. Ano ang layunin ng programang ito? Layunin nitong mabawasan ang plastic na basura at mapabuti ang kapaligiran. Bakit mahalagang matugunan ng gobyerno at pribadong sektor ang problema sa polusyon ng plastic?
dahil malaking suliranin ito na nakakaapekto sa kalikasan, hayop at kalusugan ng tao. Ano ang sanhi ng polusyon sa plastic ayon sa balita? Ang labis na paggamit at pagtatapon ng plastic na basura. Paano nakaaapekto ang polusyon sa plastic sa kalikasan at kalusugan ng tao? Nadudumihan ng dagat, napapahamak ang mga hayop, at naapektuhan ang kalusugan ng tao. Ano ang hakbang na sinimulan ng Nestle Philippines upang tumulong sa pagtugon sa polusyon sa plastic? Nagsimula silang gumawa ng recyclable na packaging. Paano makakatulong ang hakbang na ito sa pagbabawas ng plastic na basura? Madaling mai-recycle ang mga packaging, kaya mababawasan ang basurang plastic. Paano ka makakatulong sa paglutas ng isyong ito sa iyong komunidad? Mag-segregate ng basura, mag-recycle at iwasan ang paggamit ng sobrang plastic. Magbalik-aral tayo sa pagbuo ng isang maikling talata. Talakayin natin ang mga hakbang sa pagbuo nito. Isulat ang paksang pangungusap. Sumulat ng 2 o higit pang pangungusap na magbibigay detalye sa paksang pangungusap. Isulat ang huling pangungusap upang bigyang diin ang pangunahing ideya ng talata. Paano makatutulong sa paglutas sa suliranin ng polusyon sa plastic? Ano ang paksang pangungusap para sa talata? Gamit ang mga ibinigay ninyong ideya, bumuo tayo ng isang talata. Basahin ang sumusunod na balita at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Metro Manila, binalot ng maruming hangin. Merle Lison, Filipino Star ngayon, January 2, 2025, 12 a.m. Noong bagong taon, ilang lungsod sa National Capital Region o NCR ay nakaranas ng masamang kalidad ng hangin. Ang Maynila ang may pinakamataas na antas ng polusyon sa hangin na tinatayang nasa very unhealthy na level. Ang datos ay batay sa naitalang air quality ng IQ Air, isang Swiss air quality technology company, hanggang alas 11 ng umaga kahapon. Kasama ng Maynila ang Makati, Taguig at Parañaque ay may unhealthy na antas ng hangin, habang ang Pasig at Marikina ay unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Ang Mandaluyong naman ay may pinakamagandang kalidad ng hangin. Ang mga tao, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis at may sakit sa puso o baga ay pinapayuhang manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask, lalo na kung lalabas ng bahay. Anong lungsod sa NCR ang may pinakamataas na antas ng polusyon sa hangin noong bagong taon? Ang Maynila ang may pinakamataas na antas ng polusyon sa hangin. Ano ang ibig sabihin ng very unhealthy na kalidad ng hangin ayon sa IQ Air? Ibig sabihin nito ay delikado sa kalusugan ang hangin at maaaring magdulot ng sakit. Aling mga lungsod sa NCR ang may unhealthy na antas ng hangin? Makati, Taguig at Parañaque. Anong lungsod sa NCR ang may pinakamagandang kalidad ng hangin? Mandaluyong. Ano ang gamit ng kumpanya na nagbigay ng datos tungkol sa kalidad ng hangin sa NCR? Ang IQ Air. Bakit mahalaga ang pagsusuot ng face mask sa mga araw na may maruming hangin? Para maprotektahan ang ilong at baga laban sa maruming hangin. Ano ang epekto ng maruming hangin sa kalusugan ng mga tao? Maaaring magdulot ito ng ubo, hirap sa paghinga at sakit sa baga o puso. Ano ang ipinapayo sa mga tao upang makaiwas sa maruming hangin? Manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask kapag lalabas. Sino ang nagpapayo sa mga tao na manatili sa loob ng bahay? Ang mga otoridad at health experts.
Ano ang dapat gawin sa mga payong ito? Bakit? Dapat sundin ang mga payo upang manatiling ligtas at malusog. Hahatiin ng klase sa maliliit na pangkat. Gumawa ng isang balita tungkol sa suliranin sa kapaligiran. Ipakita sa inyong balita ang problema, mga epekto nito at ang mga hakbang na maaaring gawin upang ito ay malutas. Mahalaga ang balita dahil nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa ating paligid. Dahil sa balita, nalalaman natin ang mga nangyayari sa ating paligid upang maiayon natin ang dapat nating gawin. Ayon sa balita, hindi maganda ang kalidad ng hangin sa inyong lungsod. Ano ang iyong gagawin? Ibahagi mo ang iyong sagot sa klase. Isulat ang T sapat lang kung tama ang pangungusap ayon sa balita at M kung mali. Nagbabala ang DOH tungkol sa sakit na dulot ng init. Dapat mag-ingat ang mga senior citizen sa heat stroke at dehydration. Payo ni Maria Rosario Vergere, magdala ng tubig, magsombrero at magsuot ng magaan na damit. Mag-ingat sa init para hindi tumaas ang presyon ng dugo. Karaniwan ang sore eyes tuwing tag-init, kaya't maging malinis sa katawan. Kung makati ang mata, magpatingin agad. Siguraduhing malinis ang pagkain at tubig. Kung hindi sigurado, pakuluan ang tubig ng 3 minuto. Nagbabala ang Department of Education tungkol sa sakit na dulot ng tag-init. T. Dapat na mag-ingat ang mga senior citizen sa labis na init at pagkawala ng tubig sa katawan. T. Payo ni Dr. Maria Rosario Vergere, DOH Officer in Charge, uminom ng soft drink. M. Magsombrero at magsuot ng magaan na damit. T. Ang init ay nakapagpapataas ng presyon ng dugo. T. Ayon kay Dr. Vergere, karaniwan ang sore eyes tuwing tag-ulan. M. Nararapat na pakuluan ng tubig ng 3 minuto. T. Kailangang maging maingat sa pagkain at inumin. T. Para sa ikalawang araw, pagbuo ng maikling talata na may payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan. Anong magandang balita tungkol sa kalikasan ang iyong nabasa o narinig kamakailan? Paano ito nakaapekto sa iyo? Ano naman ang hindi magandang balita tungkol sa kalikasan ang iyong narinig o nabasa? Paano ito nakaapekto sa iyo? Basahin ang mga sumusunod na salita gamit ang flashcard. Ibigay ang kasalungat na kahulugan ng bawat salita. Maayos. Magulo. Malinis. Madumi. Masaya. Malungkot. Mabilis. Mabagal. Matibay. Marupok. Mabango. Mabaho. Masikip, maluwag. Masipag, tamad. Maliwanag, madilim. Tahimik, maingay. Pumili ng 5 salita at gamitin ang bawat isa sa pangungusap. Isulat ang mga pangungusap ng magkakabit-kabit na paraan. Naaalala niyo pa ba ang balitang inyong pinakinggan kahapon? Kumuha ng kopya ng teksto, bumuo ng 4 na pangkat ang klase. Bawat pangkat ay bibigyan ng tiyak na bahagi na kanilang babasahin, kaya basahin itong mabuti.
Pagkatapos magbasa, ihanda ang inyong pangkat sa gagawing gawain bago muling talakayin ang balita. Unang pangkat, ipakita sa pamamagitan ng roleplay kung ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa plastic. Ikalawang pangkat, sabihin kung ano ang gagawin ng pribadong sektor upang masolusyonan ang problema sa plastic. Ikatlong pangkat, ipakita sa pamamagitan ng roleplay kung ano ang magagawa ng mga mamamayan upang masolusyonan ang problema sa polusyon sa plastic. Bumuo ng maliliit na grupo. Tanggapin ang ibinigay na paksa para sa inyong grupo. Sa loob ng grupo, mag-atas ng gawain. May magsusulat ng paksang pangungusap. May maglalagay ng mga detalye at may gagawa ng konklusyon. Pagkatapos, pagsamahin ang lahat ng pangungusap upang makabuo ng isang buong talata. Dumarami ang basura sa ilog. Ano ang magiging epekto nito sa mga tao sa inyong komunidad? Ano ang maaari mong gawin upang masolusyonan ang problemang ito? Isulat ang iyong sagot sa isang talata gamit ang 4 hanggang 5 pangungusap. Narito ang posibleng sagot. Halina't magbasa. Bakuna Eskwela sisimulan sa Oktubre. Sisimulan na sa susunod na buwan ang Bakuna Eskwela, ang bagong proyekto ng Department of Health o DOH. Ito ay pangungunahan ni DOH Secretary Ted Herbosa kasama ang Department of Education Secretary Sani Angara. Ang proyekto ay naglalayong makapagbigay ng isang libreng bakuna para sa mga bata sa Grade 1 at Grade 7. Ang mga bata sa Grade 1 at Grade 7 ay makakakuha ng libreng bakuna para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Layunin ng proyekto na maprotektahan ang mga bata sa mga sakit na ito, ayon kay Secretary Ted Herbosa. Ang pagbabakuna ay gagawin tuwing Biyernes ng Oktubre sa klinika ng lahat ng pampublikong paaralan. Inaasahang makikipagtulungan ang mga magulang para sa maayos na kalusugan ng kanilang mga anak. Isulat ang T sapat lang kung tama ang pangungusap ayon sa balita at M kung mali. Ang Bakuna Eskwela ay proyekto ng Department of Health. T. Lahat ng mga mag-aaral ay mababakunahan. M. Kasama si Secretary Sani Angara ng Department of Highways sa pagsisimula ng proyekto. M. Ang pagbibigay ng libreng bakuna ay gagawin sa mga piling pampublikong paaralan lamang. M. Layunin ng proyekto na maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit. T. Para sa ikatlong araw. Pagbuo ng maikling talata na may payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan. Send a message. Bumuo ng 3 grupo at pumila ang bawat pangkat. Basahin ng unang 3 bata ang ibinigay na mensahe ng tahimik. Ibulong ng unang bata ang mensahe sa kasunod hanggang makarating ito sa huling kasapi. Kapag natanggap na ng huling bata ang mensahe, tumakbo siya sa harap at sabihin ito sa grupo. Ang unang grupong makapagsasabi ng tamang mensahe ang mananalo. Halimbawa, kaya nating iligtas ang ating kalikasan sa problema sa polusyon sa plastic. Bakit mahalaga na tama ang inihahatid na mensahe? Halina't magbasa. Ngayong Setyembre 23, magtatanim ng mga puno sa mga kabundukan ng bayan ng San Roque. Ito ay bahagi ng ika-4 na anibersaryo ng proyektong pangkalikasan, pangangalaga sa kapaligiran, tungkulin ng mamamayan. Pangungunahan ito ni Ginoong Mario Garcia, ang pinuno ng bayan. Layunin ng proyektong ito na matugunan ang suliranin sa baha sa maraming bahagi ng bayan. Malaking bahagi ng ating kabundukan ang wala ng mga puno,
kaya wala nang pumipigil sa pag-agos ng ulan patungo sa mabababang lugar, ayon kay Ginoong Garcia. Kailangan din na mapigilan ang illegal logging sa ating kabundukan, dagdag niya. Lalahok sa pagtatanim ang mga manggagawa, opisyal ng barangay at mga kabataan. Bago ang pagtatanim, magkakaroon ng parada upang hikayatin ang mamamayan na pangalagaan ang kalikasan. Mamimigay rin ng mga halaman para itanim sa kanilang bakuran. Sa susunod na buwan naman ay ilulunsad ang programang Malinis na Tubig, tunay na kaibig-ibig. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan ng mga ilog at lawa sa bayan. Ano ang proyektong pangkalikasan ng San Roque? Ang proyektong pangangalaga sa kapaligiran tungkulin ng mamamayan. Ano ang pangunahing layunin ng proyektong ito? Layunin nitong mabawasan ang baha at mapangalagaan ang kalikasan. Sino ang nanguna sa proyekto at ano ang kanyang sinabi tungkol sa suliranin sa baha? Si Ginoong Mario Garcia ang nanguna at sinabi niyang nawawala ang mga puno kaya mabilis ang pag-agos ng ulan sa mabababang lugar. Ano ang mga gagawin bago simulan ang pagtatanim ng mga puno? Magkakaroon ng parada upang hikayatin ang mamamayan. Bakit mahalaga ang pagpigil sa illegal logging sa kabundukan? Para manatili ang mga puno at maiwasan ang baha at pagkasira ng kalikasan. Ano ang susunod na programang ilulunsad sa bayan? Ang programang Malinis na Tubig, tunay na kaibig-ibig. Ano ang layunin nito? Mapapanatili ang kalinisan ng mga ilog at lawa. Ano-ano mga proyektong pangkalikasan ang inilunsad sa inyong pamayanan? Halimbawa ay tree planting, cleanup drive at waste segregation. Paano ito nakatutulong upang mapangalagaan ang inyong kapaligiran? Nakababawas ito ng basura at nagpapaganda ng kalikasan. Paano ito sinusuportahan ng inyong komunidad? Nakikilahok ang mga mamamayan sa mga gawain at sumusunod sa mga patakaran. Basahin ng teksto. Malaking bahagi ng ating kabundukan ang wala ng mga puno, kaya wala nang pumipigil sa pag-agos ng ulan patungo sa mabababang lugar, ayon kay Ginoong Garcia. Sino ang naglalahad ng impormasyon sa teksto? Ang naglalahad sa teksto ay ang nagbibigay ng impormasyon o nagpapahayag ng mga ideya sa isang binasa o pinakinggang teksto. Ano ang mga salita o ekspresyon ang ginagamit upang matukoy ang naglahad ng impormasyon sa teksto? Ayon kay. Ayon sa. Sagot ni Nina. Pahayag ni Nina. Sinasabi sa. Mungkahi ni o Nina. Bakit mahalaga na matukoy ang naglalahad ng impormasyon sa impormatibong teksto? Halina't magbasa. Ang mga mangrove ay mga puno sa tabi ng dagat. Nakakatulong sila na protektahan ang ating mga baybayin mula sa malalakas na bagyo at malalakas na alon. Ayon kay Dr. Carmen Villamor, isang eksperto sa pananaliksik mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Subalit, unti-unti silang nawawala dahil sa pagtatayo ng mga bahay, hotel at negosyo sa mga lugar na dati kinaroroonan ng mga mangrove, dagdag niya. Upang mapigilan ang pagkawala ng mga mangrove, ang DENR ay naglunsad ng isang proyektong layunin na muling palakihin ang mga mangrove sa mga lugar na dating ginagamit bilang fish pond. Ayon kay Dr. Villamor, magtatanim at alagaan ang mga mangrove para maging malusog ang mga ito. Idinagdag din niya na magkakaroon ng pagsasaliksik kung paano lumalaki ang mga mangrove at kung ano ang mga kailangan
upang maging malusog ang mga ito. Bumuo ng patlang na pangkat, gumawa ng comic strips upang ipakita ang ibinigay na paksa. Kahalagahan ng mga mangroves para sa Group 1. Suliranin kaugnay ng punong ito, Group 2. Solusyon inilahad sa teksto, Group 3. Ang inaasahang mangyayari sa mga mangroves matapos ang proyekto, para naman sa Group 4. Basahin muli ang teksto tungkol sa mangroves. Ano-ano ang mga impormasyon tungkol sa mangroves ang nakasaad sa teksto? Ang mangroves ay tumutulong sa pagprotekta sa baybayin laban sa bagyo at alon, ngunit nawawala sila dahil sa pagtatayo ng mga gusali at negosyo. Sino ang nagpahayag ng mga impormasyon ayon sa teksto? Si Dr. Carmen Villamor mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa iyong palagay, maaari bang mapagkatiwalaan ang naglahad ng impormasyon tungkol sa puno ng mangrove? Bakit? Oo, dahil siya ay isang eksperto at mula sa DENR na nagsasaliksik tungkol sa kalikasan. Para sa ika-4 na araw. Ano ang lagay ng panahon sa araw na ito? Bumuo ng patlang na pangkat. Pumili ng isang kinatawan mula sa bawat pangkat na nagsisenyas upang ipahula ang salita. Hulaan ito ng kanyang pangkat sa loob ng 1 minuto. Kapag hindi nahulaan, maaaring hulaan ng ibang pangkat sa loob ng 30 segundo. Ang pangkat na may pinakamaraming puntos ang mananalo. Mga salita. Saan ninyo naririnig o nababasa ang mga salitang ito? Maaliwalas, maganda. Maalinsangan, matinding init. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, isang ahensya ng pamahalaan na nag-oobserba o sumusuri at nagbibigay ng ulat tungkol sa lagay ng panahon, pagbaha at iba pang kondisyon na nakakaapekto sa kaligtasan at kabuhayan ng mga tao. Signal storm ay isang senyales na nagsasabi ng paglapit ng isang bagyo, lalo na kung ito ay may matinding lakas. Paano kaya nalalaman ng mga sinaunang tao ang lagay ng panahon? Halina't magbasa. Ulat panahon sa araw na ito. Magiging mainit ang buong maghapon sa araw na ito sa maraming bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao at Visayas. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Bicol, Batangas at ilang bahagi ng Mindoro dahil kay Bagyong Hener. Ayon sa PAGASA, patuloy pa ring makakaranas ng malalakas na ulan, pagkulog at pagkidlat ang mga apektadong lugar. Pinapayuhan ng publiko na maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kailangang lumikas na ang mga naninirahan malapit sa dagat habang maaga pa. Babala naman ni Binibining Marites Santos, tagapagsalita ng PAGASA. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na handa ang mga evacuation sites para sa mga lilikas. Inaasahang lalabas ng bansa ang Bagyong Hener bukas ng hapon. Sa ngayon, may isang namumuong masamang panahon sa labas ng bansa. Kung ito ay magiging bagyo, tatawagin itong Matilda. Ano ang paksa ng balita? Tungkol ito sa ulat panahon at sa Bagyong Hener. Anong bahagi ng bansa ang inaasahang magiging mainit sa buong araw? Sa Mindanao at Visayas. Saang mga lugar nananatili ang signal number 2 dahil sa Bagyong Hener? Sa Bicol, Batangas at ilang bahagi ng Mindoro. Anong uri ng panahon
ang nararanasan ng mga lugar na apektado ng bagyo. Malalakas na ulan, pagkulog at pagkidlat. Kailan inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Hener? Bukas ng hapon. Anong sangay ng pamahalaan ang nagbibigay ulat panahon? Ang Pag-asa. Ano ang dapat gawin ng mga taong apektado ng masamang panahon ayon sa Pag-asa? Maghanda at lumikas kung kinakailangan. Bakit mahalagang maging handa ang mga tao sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa? Para maiwasan ang panganib at maprotektahan ang buhay. Paano makakatulong ang ganitong uri ng ulat sa kaligtasan ng mga mamamayan? Nagbibigay ito ng babala upang makapaghanda ang lahat. Bakit mahalaga ang maagang babala tungkol sa masamang panahon? Para may sapat na oras ang mga tao na maghanda at lumikas. Ano ang maaaring gawin ng komunidad upang maging handa sa mga ganitong sitwasyon? Makinig sa balita, maghanda ng emergency kit at magtulungan. Bakit mahalagang sumunod sa mga tagubilin ng mga autoridad? Para manatiling ligtas ang lahat at maiwasan ang sakuna. Ang pakikinig o pagbabasa ng ulat ng panahon ay mahalaga upang makapaghanda at makapagplano tayo ng ating mga gawain, maiwasan ang sakuna at masiguro ang ating kaligtasan. Halina't magbasa. Sa araw na ito, inaasahang magiging maulan dahil pumasok na sa bansa ang bagyong Matilda. Ayon sa Pag-asa, itinaas na sa Signal 2 ang Hilagang Luzon at Gitnang Luzon. Magiging maulan din ang mga kalapit na lugar. Magiging maaraw naman ang Mindanao, ngunit may posibilidad na magkaroon ng mahinang pag-ulan sa hapon. Sa Visayas, magiging maaliwalas ang panahon buong araw. Ang lahat ay pinaalalahanan na maging handa sa pagbabago ng panahon. Isulat ang T sapat lang kung tama ang pangungusap ayon sa balita at M kung mali. Magiging maulan sa lahat ng lugar sa Luzon. T. Nakataas sa Signal number 1 ang Hilaga at Gitnang Luzon. M. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Matilda. M. Maaaring maglaro at mamasyal sa parke ang mga nakatira sa Visayas. T. Ang panahon ay nagbabago. T. Ang mga mangingisda sa Hilagang Luzon ay ligtas na makapangingisda. M. Ang Department of Education ang naglahad ng mga impormasyon tungkol sa panahon. M. Ang buong bansa ay isinailalim na sa Signal Storm number 2. M. Ugaliin nating magdala ng payong araw-araw. T. Magiging maulan sa Hilagang Luzon. T.